Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Ang ating boses, kaakibat, ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gawain ng kanyang nagaliman na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay linggo ng pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo, yung itong Easter Sunday. So bago ang lahat ay Happy Easter Sunday sa inyong lahat. Linggo ng pagkabuhay ngayon ng ating banal na Panginoon sa Kristo dito sa ating Holy Week. Yan, o Lenten season. Nasa Quaresma, Semana Santa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo itong mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa mabuting balita o bagong tipan ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo Kabanata 28, talatang 1 hanggang 7, ito ang mensahe. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at ang kanyang damit ay kasimputi ng busilak. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy parang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na pinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay. Tulad ng kanyang sinabi, halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglalagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo pa rin, Kabanata 28, talatang 16 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, kanilang sinamba siya. Bagamat may ilang nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 16, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya ay at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 24 hanggang 46. At 24 at talatang 46. Ito po ang mensahe. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. At dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Ipagpatuloy po natin sa mga gawa. Kabanata 1, talatang 6 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, siya'y tinanong nila, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?
Sumagot, sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan. Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya ay iniakyat sa langit samantala nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pagbabahagi natin ng mabuting balita mula dito sa ating Bible Lodge Promotions. At ating pasalamatan po ang ating banal na Panginoon Diyos at ang ating banal na Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoong Jesucristo. At ngayon ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula sa tema na Linggo ng Pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, ay itong ating sineselebrate ngayon na Easter Sunday. So ngayon nais pong ipatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ito na nais niyang ibabatid sa lahat ang ginawang sakripisyo nga ng ating banal na Panginoon Jesucristo at ang kanyang pagbuhay sa ating Panginoon Jesucristo ng makaikatlong araw na kanyang ipinropesiya nung siya ay nangangaral pa. So, ipinababatid sa atin banal na Panginoon Diyos ang kanyang pagbuhay sa Panginoong Jesucristo. So, muli niya binuhay ang Panginoong Jesucristo at para ipakita sa ating lahat na yung kanyang nais na mangyari na o ipinangaral na ating Panginoong Jesucristo ay matutupad, na siya ay muling mabubuhay. So, at ang lahat ay bubuhayin muli pagdating nung itinakda ng panahon. So sa isinagawang ito, ipinakita ng banal na Panginoon Diyos yung spiritual na kapangyarihan at mangyayari na pagbuhay sa banal na Panginoon Jesucristo. Kaya binibigyan tayo ng pag-asa na tayo ay muling mabubuhay at kanyang sinasabi na hindi makapananait ang kamatayan sa ating banal na Panginoon Diyos o sa kanyang simbahan na itinatag. Kaya kayo ay lahat ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. At nais ding ipapatin sa atin na ating banal na Panginoon Diyos na lahat ay manampalataya nga sa ating banal na Panginoong Jesucristo at ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan sa itinakdang panahon o kayo ay maaari mapahamak sa panahong ito kung kayo ay hindi mananampalataya sa ating banal na Panginoong Jesucristo at susundin yung mabuting balita o yung kanyang ipinangaral dito sa mabuting balita na dapat natin sa buhay niya. Kailangan tayo ay doon sa mabuting balita, sinasabi ng Panginoon Jesucristo, tayo ay mamold. So tayo ginubayan para mamold tayo na maging matatag, maging malasakit, mapagmahal. Meron tayo ng ganyan at marami pang iba upang lumakad tayo sa mabuting pamumuhay o banal na pamumuhay at masunod natin ang mabuting balita. So lalakad tayo sa mabuting pamumuhay mula sa gabay ng mabuting balita, mula doon sa pagmumold ng ating pag-uugali o ng ating isip, puso at ng ating pangugali na tayo ay dapat ay hindi makalaman, ay dapat ay mapagtiis, mapagmahal sa kapwa, etc. etc. So ganyan tayo dapat mamumuhay at na may pananampalataya siyempre sa ating banal na Panginoon Diyos o banal na Panginoon Jesucristo. O magpapailalim tayo sa ating banal na Panginoon Jesucristo upang tayo patawarin. Sapagkat sinasabi ng Panginoon Diyos, nasa pangalan ng Panginoon Jesucristo ang pagsisisi. So sa Kanya lamang siya ang itinaga para tayo ay bigyan ng pagkataon na makapagsisi kung tayo hihingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos mula sa pangalan niya para tayo patawarin. Nakailangan ba, nagkasala ka, kung gusto mong magbalik loob sa Diyos, Panginoon Diyos ay para patawarin ka naman. Di ba dapat kapag tayo na, Lord, patawarin mo po kami. Ngayon, para pakinggan ka niya, Lord, patawarin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Panginoon sa kurito na bubuo ng kanyang dugo na inyong italaga para sa magpapatawad ng kasalanan. So, ganun tayo dapat magsisisi at mananalangin sa Panginoon through Christ. Hindi kung ikaw ay basta mananalangin ng diretso, maring hindi ka niya pakinggan kasi nga nagtalaga na siya noong pinalaga niya Panginoon sa Kristo at through Him tayo ay kanyang pakisundan muli sa ating mga pananampalataya.
Ganun kasimple yun sa ating paniniwalang Kristiyano. Yan. So, at yun, at siya nga ay napakita dun sa kanyang mga alagad upang ipakita na talagang ang Panginoon sa Kristo ay upang gawing saksi nga yung mga alagad sa muling pagkabuhay, at ito ipalaganap sa buong mundo yung kanyang ipinangarap. So sa doon ay nagkaroon ng kalakasan yung mga alagad, yung 10 alagad niya, hanggang sa ito ipalaganap nila at maging yung ibang mga nananampalataya noon na maipalaganap sa buong mundo na nakarating na sa ating panahon ngayon dito sa Pilipinas. At ito tayo ngayon, tayo ay nakikisa sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng mabuting balita sa lahat, na ito ay patuloy at panatilihin na sa buhay, at ito ay tanggapin ng sangkatauhan. So bagamat hindi lahat ay bagamat lumalaganap na ang Kristyanismo, ay hindi naman lahat ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. May mga iba-ibang mga reliyon pa rin na nag-exist. So yan, at kaya tayo ay makisa sa ginawang ito ng Panginoon sa Kristo, at palaganap natin ang mabuting balita ng kaligtasan na ikapapatawad ng ating mga pagkakasala, para tayo ay matanggap sa paghahari ng ating banal na Panginoon. Yan. Para tayo ay mapatawad sa ating pagkakasala, at tayo ay para sa ating bagong buhay pagkakataon ay palaganap natin ng mabuting balita. Makisa tayo diyan sa pagpapalaganap ng mabuting balita, at pinakita rin doon yung paghihimala ng Panginoon sa Kristo kung paano siya iniakyat sa langit. So iniakyat sa langit, nakita na mga alagad yan. So kaya kung ganoon siya, iniakyat, ganoon din siya, hindi o man babalik according din sa sinasabi na ito ay mga anghel na sumama, nasa likod ng mga apostol, ng mga mananampalataya na habang tinitingnan siya bakit sa langit. So yun, kaya tayo manampalataya sa ating banal na Panginoon, banal na Panginoon sa Kristo, at umasa tayo na siya ay muling magbabalik, at gaganapin niya ang itinakda na kanyang pinahayag dito sa mabuting balita. Kaya tayo ay patuloy na umasa sa ating banal na Panginoon Diyos, sa mula Panginoon sa Kristo tayo manampalataya sa pamuhay na ipinagkaloob sa atin, at tayo ay umasa ng buhay mula pang araw-araw hanggang buhay na walang hanggan, sapagkat kung tayo ay dumating ang Panginoon sa Kristo panahon ito, kung ikay nanampalataya at ikaw ay dumating siya, maaaring hindi ka makaranas ng kamatayan. So mula sa pang araw-araw pang buhay hanggang buhay na walang hanggan yun. Ngayon, kung ikaw man makaranas na magkaroon ka ng kamatayan dahil sa ang tao ay binigyan ng kamatayan na isang beses, ikaw naman ay muling bubuhay sa pinakita ng Panginoon sa Kristo. Kaya manampalataya tayo na kung tayo man ay umanaw sa panahon ito na sa henerasyon mo, ikaw naman ay muling bubuhayin, at para makaisa doon sa kanyang kaluwalhatian o doon sa langit nga kung ikaw ay baliligtas. Kaya sundin natin ang mabuting balita, sapagkat yan din ang iusga sa atin ng Panginoon sa Kristo at ng banal na Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. Kung sinunod natin yan o hindi, pangunahin na manampalataya sa Panginoon sa Kristo. So yun, at muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Rise Promotion sa inyong spiritual na buhay. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual, at maligtas nga sa takdang panahon o itinakda ng ating banal na Panginoon Diyos na gaganapin ng banal na Panginoon sa Kristo. At tayo patuloy na nanampalataya na gabayan tayo ng banal na Santa Maria na kanyang milagro, paghihimala ng kanyang aparisyon sa pagbabahagi ito ng mabuting balita, at kayo ay magkaroon ng malaking na kayo ay mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Gayunman ay higit ay pakinggan nyo ang ating pagbabahaging ito ng mabuting balita, at isabuhay nyo ang mabuting balita upang kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. Mula dito sa ating binahagi ngayon na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo, at tayo ay may pag-asa na muling bubuhayin o magkakaroon tayo ng buhay na wanagan pagdating ng takdang panahon. So tayo ay hindi basta mamamatay, tayo ay muling mabubuhay, o tayo ay hindi makararanas
ng kamatayan. If ever, dumating ngayon ang Panginoon sa Kristo, or sa mga darating pang henerasyon. Yan. At doon sa CBC, doon sa bawat mga reliyon, tayo patuloy na magkaisa sa interfaith unity. So mag-ulungan tayo ng mga reliyon, iba-iba man yung ating paniniwala, Kristiyano, non-Christian, even iba't ibang denomination ng Christians, tayo magkaisa sa interfaith unity. Luwain natin yung ating mga relatives, hindi tayo patuloy na hidwaan doon sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, o iba't ibang mga reliyon. Tapos, unawain natin bawas sa hindi tayo nagkakaroon ng mga hindi magkakaunawa na isa sigalutan, labanan, digmaan. Tapos, kung tayo nagkakaisa, maging ehemplo ng makahikay sa pagkakaisa ng mga nagkakaisa ng mga bansa, mga lahi, mga lipi. Ayan. Sa gayon ay magkakaroon at magpapairan tayo ng kapayapaan, pamamahal, pagtutulungan at mabubuting bagay sa mundo ito. Yan. Hanggang saan dumating ang ating banal na Panginoong Jesucristo at tuloy natin kung ang ating mahusay na pananampalataya. Yan. So muli ay doon sa CBCP, Batingan Church, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklurin yung sa katauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon, sumala mabuting balita at Banal na Panginoong Jesucristo. At sa ating munting nakayanan ay maniwalag ay patuloy na tayo ng pananampalataya ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria at samahan tayo sa pagbubuklod ng sang katauhan at sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoong Jesucristo at mabuting balita na ating binabahagi. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maniwalagan at mamahala kayo mabuti, matuloy niyo yung karapatang katao. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Ang pangapala at kaliwanagan ng Banal na Panginoon Diyos, mula Panginoong Jesucristo at Gabay ng Banal na Santa Maria ay palagi sa inyo at tayo ay protektahan sa pang-araw-araw na pumuhay at malagpasan natin ang pumuhay na ito na may kaligtasan sa Kristo at pagsasabuhay ng mabuting balita. Ingatan tayo sa ilalim ng kanyang pag-aari. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.